Tuwing bakasyon, apat na magkakaibigan ang nagkakaya ang mag-camping. Ian, Josh, Carlo at Ben. Ngayong taon, pinili nilang mag-camp sa isang masukal na bundok na halos wala na bumibisita. Habang bumibili sila ng pagkain sa paanan ng bundok, nilapitan sila ng isang matandang tindera. Tinitigan nito ang kanilang mga backpack. Pagkatapos ay nagtanong, "Aabot pa kayo ng gabi sa gubat?" "Opo," sabi ni Ian. Biglang nagiba ang mukha ng matanda. May hina nitong sinabi, "Kapag may narinig kayong taong tumatawag sa pangalan nyo, huwag na huwag kayong sasagot." Napangiti lang ang magkakaibigan. Akala nila isa lang itong lumang pamahiin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, naitayo na nila ang tent. Nagsimula silang mag-ihaw, magkukwentuhan, nagtatawanan. Hanggang sa napansin ni Ben, parang may nakatingin mula sa pagitan ng mga puno. Inilawan nila ng flashlight. Wala. Akala niya na malik mata lang. Bandang 12:00, nagising si Ian. May narinig silang pabulong. "Ian!" Mahina, parang boses ng nanay niya. Lumabas siya ng tent. Tahimik ang paligid. Maya-maya, narinig na naman niya, mas malinaw. "Ian, tulungan mo ako." Galing sa masukal na bahagi ng kagubatan, hindi niya napigilan sundan ang boses hanggang papalayo siya. Lalong lumalamig ang hangin hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito, may isang matandang babae. Nakatayo lang, nakaharap sa kanya. Mahaba ang puting buhok, nakayuko, hindi gumagalaw. "Nanay?" Mahinang tawag ni Ian. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang ulo. Hindi muka ng nanay niya ang nakita niya. Wala itong mata. Puro itim ang loob ng mga eye sakit. Ngumiti ito. Napakalawak hanggang tenga. At sa boses mismo ni Ian, sinabi nito, "Salamat sa pagsunod." Biglang namatay ang flashlight at narinig na lamang sa gubat ang napakalakas na sigaw ni Ian. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kaibigan. Nakaupo lang siya sa ilalim ng puno. Tahimik, namutla. Nang tanungin nila kung ano nangyari, ngumiti lang siya at sinabi, "Wala naman." Pero may napansin si Carlo. Sa kanang kamay ni Ian. Simula pagkabata, ngayon, kaliwa na ang ginagamit niya sa lahat. Habang pababa sila ng bundok, napansin ni Ben na wala nang anino si Ian sa ilalim ng araw. Pero nang lingunin niya ulit, may anino na. Parang walang nangyari. Hindi na siya nagsasalita. Pagdating sa bayan, nakasalubong nila ang matandang tindera. Na makita si Ian, nabitawan nito ang hawak na basket. Namutla at nanginginig na bumulong. Hindi na siya ang umuwi. Pagkasabi noon, mabilis itong nagsara ng tindahan. Iniwan silang tuliro habang si Ian, tahimik lang na nakangiti. Ano ang nakita ni Ian sa gubat at bakit sinabi ng matanda na hindi na siya ang nakabalik? Pagkatapos ng sinabi ng matandang tindera, hindi na mapakali si Carlo. May kakaiba talaga kay Ian. Hindi lang dahil kaliwa na ang ginagamit nitong kamay. May mas nakakatakot pa. Hindi na ito kumukurap. Habang nasa jeep sila pauwi, halos 5 minuto itong nakatitig lang sa labas. Hindi man lang kumukurap kahit isang beses. Nang tawagin siya ni Josh, sabay-sabay lang gumalaw ang ulo at mga mata niya. Parang hindi siya sanay maging tao. Pag-uwi nila, sinalubong si Ian ng kanyang ina. Mahigpit itong niyakap, pero ilang segundo lang, bigla itong napatras. "Ian? Anong pabango yan?"
Napakunot noo si Ian. Wala naman po. Umiling ang ina niya. Hindi. Amoy basang lupa ka. At amoy bangkay. Napangiti lang si Ian. Lumipas ang mga araw. Unti-unting napansin ng lahat ang pagbabago. Hindi na siya kumakain ng kanin. Kapag tanghali, lumalabas siya at tumitingin lang sa gubat. Sa likod ng bahay, minsan, bigla siyang nawawala tuwing madaling araw. Pero bago sumikat ang araw, nasa kama na ulit siya. Parang walang nangyari. Isang gabi, hindi na nakatiis si Carlo. Sinundan niya si Ian. Eksaktong 12:00. Lumabas ito ng bahay. Tahimik. Wala tsinelas. Diretso itong naglakad papunta sa kagubatan. Hindi lumilingon. Hindi humihinto. Hanggang makarating ito sa parehong clearing kung saan ito natagpuan. Doon, may nakatayo ng 12 ng tao. Mga lalaki, mga babae, mga bata. Lahat nakayuko. Hindi gumagalaw. Habang papalapit si Ian, sabay-sabay nilang itinaas ang ulo at sabay-sabay silang ngumiti. Pare-pareho hanggang tenga. Parang iisang mukha lang ang suot nila. Sa gitna nila, nakatayo ang matandang babaeng walang mata. Ngayon, hindi na siya mukha matanda. Unti-unti siyang nagiging kamukha ni Ian. Eksaktong mukha, eksaktong boses, eksaktong ngiti. Mahina nitong sinabi, sana namang anyo ang natapos. Biglang may kamay na humawak sa balikat ni Carlo. Mabilis siyang napalingon. Si Ian. Nasa likod niya. Ngumiti ito at pumulong. Kung nandito ako, sino ang kausap nila? Unti-unting napalingon si Carlo sa clearing. Nawala ang lahat. Wala ng tao. Wala ng matanda. Pero may isang pares na bakas ang paa na papalapit sa kanya. At wala itong may-ari. Paano nagkaroon ng dalawang Ian sa isang gabi? At sino ang totoong sumasama sa akin pauwi mula sa bundok? Hindi na lumingon si Carlo. Tumakbo siya ng buong lakas palabas ng gubat. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ikinuwento kina Diyos at Ben ang lahat. Pero imbis na matakot, nagtaka ang dalawa. Anong sinasabi mong dalawang Ian? Makasama tayong umuwi noong gabing iyon. Nanlaki ang mata ni Carlo. Hindi, nasa gubat siya. Umiling si Josh. Carlo, buong gabi siyang nasa bahay nila. Pakiramdam ni Carlo ay isa ang nababaliw. Kinabukasan, nagpasya silang balikan ang bundok. Kasama nila ang matandang tendera. Pagdating nila sa clearing, tahimik ang buong lugar. Pero napansin ng matandang ang isang lumang puno. May 4 na pangalan na nakaukit. Ian, Josh, Ben, Carlo. Nanginginig na naupo ang matanda. Huli na. Napatingin silang tatlo. Anong ibig sabihin huli na? Mahina itong sumagot. Kapag naisulat na ng hunyango ang pangalan mo, napili ka na. Ipinaliwanag ng matanda ang alamat. Hindi kumakain ng tao ang hunyango. Hindi rin ito pumapatay agad. Nagnanakaw ito ng pagkatao. Kapag may sumusunod sa tawag nito, kokopyahin ito ang mukha, boses, alaala at kilos ng biktima. Pagkatapos, papauwiin ang kopya. Habang ang tunay na tao mananatili sa gubat, magpakailanman. Hindi pa uli, sigaw ni Carlo. Tulungan natin si Ian. Umiling ang matanda. Hindi na si Ian ang hinahanap mo. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang kuweba. Pumasok sila. Sa pinakadulo, may nakita silang 12 ng tao. Hindi gumagalaw, nakatayo lang, parang natutulog. Lahat maputla, lahat nakadilat. At sa dulo, nakita nila si Ian, nakaupo. Mahina ang paghinga. Parang buhay pa. Tumakbo si Carlo para ilabas siya.
Pero biglang sumigaw ang matanda. Huwag niyo siyang hahawakan. Huli na. Nahawakan na niya si Ian. Biglang dumilat ito. Ngumiti at bumulong. Salamat. Kasabay noon, pumaksak ang katawan ni Ian na parang wala ng buhay. Habang si Carlo, biglang nanigas. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Parang may kung anong pumasok sa isip niya. Mga alaalang hindi kanya. Mga pangalang hindi niya kilala. Mga mukha ng daan-daang taong nauna sa kanya. Nang makalabas sina Diyos at Ben sa kuweba, kasama na nila si Carlo. Tahimik lang ito, ngumiti at nagsabing, uwi na tayo. Paglingon nila sa loob ng kuweba, wala na ang katawan ni Ian. Wala na rin ang lahat ng taong nakatayo. Parang walang sino man ang naroon. Kung wala na si Ian, sino ang kasabay nilang umuwi? At bakit parang may panibagong ngiti si Carlo na hindi nila kailan naman nakita noon? Pagkaraan ng isang linggo, parang bumalik na sa normal ang lahat. Tahimik si Carlo. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni na Diyos at Ben. Hindi na siya tinatawag ng mga aso. Sa tuwing dadaan siya sa kalsada, sabay-sabay na umuungol ang mga aso at nagtatago. Parang may naaamoy silang hindi tao. Hindi rin muling nakita ang matandang tindera. Nang puntahan nila ang tindahan nito, matagal na pala itong abandonado. Ayon sa mga taga roon, 20 taon nang patay ang matanda. Nanigas sina Diyos at Ben. Kung ganoon, sino ang sumama sa kanila sa bundok? Hindi na napigilan ni Ben ang sarili. Isang gabi, lihim niyang sinilip ang CCTV ng bahay nila Carlo. Eksaktong 12:00, lumabas sila Carlo. Naglakad siya papunta sa bakuran. Huminto at tumingin diretso sa kamera. Ngumiti. Pagkatapos, nahati ang anino niya sa dalawa. Isa ang nanatiling nakatayo. Ang isa, naglakad papunta sa kagubatan. Walang katawan. Anino lang. Kinabukasan, pinakita ni Ben ang video kay Josh. Pero may kakaiba. Si Carlo lang ang nakikita nila. Walang pangalawang anino. Walang ebidensya. Akala ni Ben ay nasisiraan na siya ng ulo hanggang sa pinabagal niya ang video. Sa isang frame lang, may nakatayong lalaki sa likod ni Carlo. Mahaba ang buhok, walang mata, at nangkangiti. Hindi ito nakunan sa susunod na frame. Parang isang kisap mata lang itong lumitaw. Nagpasya silang bumalik sa bundok sa huling pagkakataon. Sa clearing, wala na ang kuweba. Wala na ang puno, pero may isang bagong lapida. Walang pangalan. May isang pangungusap lang na nakaukit. Hindi namin kinukuha ang tao. Inuuwi lang namin ang tunay na matagal nang nawawala. Nalito silang dalawa hanggang sa may nahulog na lumang kamera sa damuhan. Pagbukas nila ng memory card, may video ng unang gabi ng camping. Kitang-kita sina Josh, Ben at Carlo na nag-iihaw. Pero wala si Ian. Hindi siya lumabas sa kahit isang video. Hindi rin sa kahit isang litrato. Parang hindi siya sumama sa camping. Nanginginig na tinawagan ni Josh ang nanay ni Ian. Tahimik ito sa kabilang linya. Pagkatapos ay umiiyak. Anak, 5 taon nang patay si Ian. Naligaw siya sa bundok na yun. Noong high school, hindi na siya nakita. Nalaglag ang cellphone ni Josh. Unti-unti niyang naalala. Totoo nga, may libing ang dinaluhan sila noon. Pero bakit kasama nila si Ian sa camping? Bakit malinaw ang lahat ng alaala nila? Sa likod nila, may pamilyar na boses. Tara na, gabi na. Paglingon nila, nakatayo si Ian. Ngumiti, kasama si Carlo. Pareho silang maputla. Parehong walang imino. At sabay nilang sinabi, may 2 pa kaming hinihintay. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa kagubatan. At sa unang pagkakataon,
Napansin ni na Josh at Ben ang kanilang sarili. Mga anino, hindi na rin gumagalaw kasabay nila.